At kaugnay po sa isinusulong sa Kamara at Senado na pagbabawal o paglimita sa online gambling, kausapin po natin si PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga sa iyo, Connie. Yes, sir. At, ano ho ba? Sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Opo. Ano ho bang masasabi ninyo dito sa isinusulong po sa Senado at Kamara na sabi nga yung iba total ban ang online gambling, iba limitahan naman? Ako po, tulad ng aking sinasagot sa mga katanungan nitong mga nakaraang araw, ako po ay ang PAGCOR po, ang hinihiling sana ay magkaroon ng mahigpitang regulasyon. At yun po ang nakikita kong isang paraan dahil sa paniniwalang mahirap pong i-ban totally ang online gaming sa pangkasalukuyan dahil lang po sa ang gamit lang po nito ay internet or yan po ang paggamit sa pagsusugal ngayon online. Kaya gusto kong ipaalam sa lahat na marami na po nitong mga nakaraang buwan na pag-aaral ang ginagawa ang PAGCOR at magkakaroon po ng anunsyo kami sa mga susunod na linggo tungkol sa mga hakbang na aming pinag-aaralan at ipatutupad sa mga susunod na araw. Kami po ay merong magiging signing ng Memorandum of Agreement with the Ad Standards Council sa darating na ika-16 ng Hulyo, kung saan gusto namin mahigpitan po itong mga outdoor advertising natin, gayon din po yung advertising natin sa primetime TV. Isa po kasing mapapansin mo siguro, Connie, parang mga kabuti na kumalat na lang kulubsan itong mga billboard na ito. Sa pamamagitan ng Ad Standards Council, naniniwala po ang PAGCOR na mariregulahan natin itong mga billboard na to at siguro sa mga susunod na linggo, siguro ang kailangan lang ay ayokong pangunahan ng Ad Standards Council pero ang maliwanag dito, bibigyan lang siguro ng konting panahon yung mga may billboard na yan na ibaba na ang kanilang mga billboard at maregulahan na as to the size. Kasi Connie, kung nakikita mo, kasing lalaki na ng mga building. Oo nga po, ganun nga po. Pero sa ngayon ho ba, ilang online gambling operators ang legal na nag-ooperate po sa ilalim ng PAGCOR? At kumpara ho sa mga illegal? Yun po ay napakagandang tanong. Sa ngayon po, halos kumulang po 70 lang ang may lisensya. Ang talagang paulit-ulit kong sinasabi sa lahat na nagtatanong sa akin, ang sinisira sa online gaming industry ngayon, yung maraming illegal na patuloy na nag-ooperate. At ang masakit nito, Connie, they are operating from outside the Philippines. Ayun na nga. Ilan po ito? Ang tinatarget nila mga Filipino customers, no? So, makikita mo ang daming mga website ngayon na nakakalat tulad ng ilang na kinokopya yung mga pangalan ng mga IR natin at dinadagdagan ng mga numero lamang para pakita sa publiko kunwari na sila yung kumakatawan doon sa malaking casino na yon. Pero kung titignan mo yung listahan natin, Connie, walang lisensya yung nasabing mga kumpanyang yon. Okay. Kung 70 ang legal, ilan po ang illegal? Ang tingin ko po, nasa daan po ang illegal. Ganun po karami. Mas marami pa pala, ganun po karami, yes. Ang masakit, Connie, yan ang mga kumpanyang hindi nakapagre-regulate ng tama. Yung mga reklamong pati kabataan ay naglalaro, dyan naglalaro ang mga kabataang menor de edad. Alam nyo naman dito sa PAGCOR, 21 years old and above ang regulasyon natin. Yung mga nagpapasugal o nagpapasugal na hindi lisensyado, tumatanggap yan maski anong edad para lang makapaglaro sa kanila. Walang benepisyo. Pangalawa,
Correct. Pangalawa, Connie, marami kaming natatanggap araw-araw na sulat na reklamo kung saan sila hindi nababayaran, sila hindi binabalik ang deposito, sila ay nadadaya doon sa sugal. Yan ay nagaganap sapagkat wala ngang regulasyon at walang lisensya. Opo. Sa PAGCOR, pagka ikaw ay may license, may lisensya ka, ay dapat dumaan ka sa isang pasusing pagtetest ng iyong mga games para nang sa ganun mapakitang patas ang palaro. Ikaw ay kailangang magbayad do sa nanalo at ikaw ay dapat magbalik ng deposito ng mga player mo anong oras man hingin ito ng player sa iyo. Okay. Sir, ito bang sinasabi kasi din na walang benepisyo maging ang gobyerno dahil wala rin namang nire-remit yung mga illegal na yan na gambling, ano? Pero sa legal po na online gambling, kaya daw wini-weigh no, ng ating gobyerno o ng administrasyong Marcos, dahil malaki rin ho ang naiaambag naman ng legal na online gambling. Magkano ho ba? Noong 2024 po, himigit kumulang po sa 50 bilyong piso ang nalikom ng PAGCOR na license fees. Doon po ay automatic po yun. 50% ay pupunta na kagad sa kaban ng ating National Treasury. At bukod po doon ay maraming sinusuportahan na ahensya ang PAGCOR tulad ng Philippine Sports Commission, Dangerous Drug Board, yung PhilHealth sa pamamagitan ng Universal Care Act. Kami po ay nagsasubsidize ng PhilHealth. Tinitingnan ko po nung makalawa, ang na-contribute po ng online gaming alone, hindi po ng PAGCOR, sa PhilHealth, meron pong kulang 6.5 billion pesos. Opo. Pero so kung atin titingnan, ma'am, sa 30,000 average, can you imagine ilang milyon yung ating natulungan sa pamamagitan ng license fees ng online gaming sa mga pasyente ng PhilHealth. Marami pa ho sana tayong mga pag-uusapan. Itutuloy na lang natin siguro sa mga susunod na araw ang iba pang mga tanong tungkol po dito. Especially when it comes to yung addiction ng ating lipunan sa gambling. Marami pong salamat, PAGCOR Chairman. Salamat na marami, Ma'am Connie. Maraming salamat at maraming salamat din sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yan po naman si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco.